the most corrupt-laden GAA ever passed by Congress because of that. And the President must investigate. Dapat tanggalin niya na yung mga pagbabalat kayo ng mga taong kaalyado niya. He should unmask them and prosecute them and put them behind bars. Otherwise, pag siya po ay hindi gumalaw dito, should he fails to go after them, maniwala kayo, the perception will be kasama kayo, kasabot kayo sa ginawang paglabag sa saligang batas. Ano sa Pilipino yan, ang title? Mali ang dokumentong binasa mo, Mr. President. Ano ba kasi ang binasa niya? Well, basahin natin ang iyong column, Attorney Sal, and sabi mo nga dito, the controversy that swirls around the blanks in the pages of the Bicameral Conference Committee report that became the basis of the enrolled bill in the National Budget or General Appropriations Act, or GAA, signed into law by President Marcos Jr. continues to percolate. Despite the validation of the blank's authenticity by Senator members of the Bicameral Conference Committee and some congressmen who did not sign the report, including the admission by the widely discredited Congresswoman Stella Kimbo, who replaced the equally infamous perceived co-brains of the most corrupt-laden GAA ever passed by Congress. Representative Sal Deco, as chairman of the Appropriations Committee, that indeed there were blanks in the BICAM report. The voices emanating across the Pasig River remain incredibly discordant and out of touch with reality. The Executive Secretary calls the blanks fake news, allegedly peddled maliciously by Representative Isidro Ungab, who recently filed a petition before the Supreme Court to question the constitutionality of the GAA. While President Marcos called former President Rodrigo Duterte a liar who only expressed a legal opinion on the legality of Representative Ungab's assertion on the assumption that Ungab's allegations are true. Participating in its cover-up, the head of the Senate states, without batting an eyelash, that the final draft bill he signed did not contain blanks. The three aforementioned officials are obviously feigning ignorance or befuddling the issue to confuse the public, given that no less than the acting chairman of the House Appropriations Committee has already admitted the existence of the blank items in the BICAM report, open and close parentheses, stupidly justifying such blanks as a typographical error. One would expect that the palace advisors would have properly advised President Marcos that the missing blanks being referred to are not in the enrolled bill he signed, but rather in the BICAM report. And two, there already has been an admission on the presence of the blank items by those in the know. Judging from the latest pronouncement of BBM, made in a speech at the 20th National Convention of Lawyers, that he had scrutinized the 4,000 pages of the 2025 GAA and did not find those blanks or those blank pages. And I quote, just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. I can't still find those damn blank items. We'll keep looking, but I'm convinced they simply do not exist. It's not allowed, end of quote. Advisors should be fired. Incredible. It would appear that either the advisors are that intellectually challenged to realize that dire consequences of their folly in not briefing or advising the president correctly, or they just couldn't care less if their principal would look foolish and dumb. They should be fired for putting the president in the line of fire. What is so difficult and scary about telling the president he was reading the wrong document? That those blank items cannot be found in the GAA or in the enrolled bill he signed? That he should be reading instead a copy of the BICAM Conference Committee report referred to by Representative Ungab, which is the basis of the GAB, or the General Appropriations Bill, that he signed into law and readily available from the members of Congress who have copies of it, or from the technical staff who prepared the printing of the enrolled bill. Tragicomic, BBM
must investigate these scandalous and outrageous blank items orchestrated and filled up by those who usurp the power of Congress to legislate in willful and flagrant violation of the Constitution have become tragicomic. The president must investigate and prosecute those scoundrels and unmask them. Otherwise, he risks being perceived as complicit in this constitutional travesty. Attorney Sal? Complicit. Complicit. Otherwise, if he fails to investigate and unmask the scoundrels, he will be perceived by the people to be complicit, kasabwat sa paglabag sa saligang batas. Ang punto po ng artikulong yan, kasi sinasabi ni Presidente, binasa ko yung 4,000 pahina, wala naman yung mga sinasabi niyong blanco. Paano po ninyo makikita, Mr. President? Hindi naman po yun ang dokumentong tinutukoy ni Congressman Ungab kung saan nagbigay naman ng opinyon ang dating Presidente Duterte na kung mga blanco yon dun sa ang tinutukoy niya po hindi yung enrolled bill, hindi yung pinirmahan niyo, Mr. President, kung hindi yung bicameral conference committee report. Yung po kasi ang pinal na draft nung magiging enrolled bill. Yun ang walang pirma. At mga blanco with respect dun sa mga amount and vote. Kaya ang ginawa, pinunuan nila, they filled in the blanks. Yun ang nirereklamo ng mga nag-aakusa na illegal. Sa alam mo na, pag yung draft na walang blanco yung mga figures doon with respect to certain projects, pag yun ay pinunuan ng ibang tao, ibig sabihin, hindi yun dumaan sa kabuuhan ng Kongreso at Senado. At pag yun ay nangyari, ibig sabihin, yung enrolled bill na dapat sangayon sa saligang batas ay busisiin, idebatihan yan, pag-usapan yan ng dalawang sangay bago nila ipasa ay hindi nasunod. Kaya magiging labag sa saligang batas sapagkat ninakaw mo, tinanggalan mo ang kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng batas ayon doon po sa inilarawan na prosedimento. At the same time, tinanggal mo ang karapatan ng marami sa mga miyembro ng dalawang sangay na suriin yung mga hindi nila pinaniniwalaan o tinatanggihan o gusto nilang amyendahan. O iyan ang nangyari dyan. Ang problema, ang Presidente, gaya po ng sinabi ko sa artikulo, mukha pong pinapayuhan. Pinapayuhan ng kanyang mga advisors kasi hindi nyo naman masisisi ito. No? Walang galang na rin doon sa mga putting solely the blame on the President. Kasi nakita ko po ang trabaho ng dating Presidente Duterte. Talagang napakahirap ng trabaho ng Presidente. Binubusisi niya lahat ng dokumento biro mo yung 4,000 pages na yon. Ngayon, hindi mo naman masisisi, hindi rin siya araw-araw na nanonood ng news o nagbabasa. Kaya nga meron kang mga advisor, meron nagbibigay ng briefer. Sasabihin sa iyo, sir, ito ang issue ngayon, ito ang akusasyon, ito ang sinabi, ito ang nangyari. These people, ang nagbibigay kay Presidente, siguro ang advice, Mr. President, wala naman yun sa enrolled bill So itong ating Presidente, yun naman ang kanyang depensa. Wala akong nakita, hindi totoo yan, invento yan, sinungaling yan. Kaya kawawa naman. Kaya ang sabi ko po sa artikulo, itong mga advisors nito, either mga kulang sa utak, sa talino, o wala silang pakialam na magmukhang TAN-GA at bobo ang kanilang boss, ang kanilang principal. Wala silang pakialam doon. Kasi hindi nila alam na yung payo nila na tatanggapin naman ng Presidente because
he has all the reason to rely on the people he trusts. Pero ang nangyayari nga, sa halip na makatulong kay Presidente, nasisira siya. Sabagat biro nyo, sasabihin niya, wala. Talaga naman nung wala kayong makikita, Mr. President. Kasi pinag-uusapan, yung BICAM report, conference report, hindi ho yung pinirmahan nyo. Alam mo, Hana, this is not the first time na misled ang presidenteng ito. Maraming beses na. 3 lang ang babanggitin ko sa'yo. Ito yung una. Ano pa yung dalawang nauna? Natatandaan mo yung kaso ng Maguindanao del Norte? Nagkaroon. Sang-ayon sa batas, yung manalo na vice-gobernador doon sa halalan sa Maguindanao, siyang uupo doon sa hinating Maguindanao na Maguindanao del Norte. Kaya dapat Governor Bay Aini Sinswat. Yun ang sinasabi ng batas. Pero anong advice sa kanya ng mga tagapayo niya? Sir, pwede ka pwede ka mag-appoint. Nag-appoint siya. Kaya nagkaroon ng sigalot yan. Hindi nakaupo si Governor Bay Aini. Dahil nga sa payo ng mga tagapayo niya. Ano pa? Natatanda mo yung sinalakay nila ang KOJC? Hindi ba kita ang buong mundo sapagkat nasa video naman na sinalakay ng mga armadong SWAT, pulis, ilang araw, maraming nasaktan, may namatay pa nga, may sinira at lahat. Armado talaga, in full battle gear. And that, when the president was interviewed, sabi niya, wala namang armadong pulis. Hindi ba? Nagmumukha tuloy siyang na sabi nga ni Bubi Tiglaon, ba ito? Misinformed ba ito or unhinged? Yan ang problema. Ako, ang sinisisi ko talaga dyan. Sapagkat ang presidente, maraming ginagawa yan. He has to rely on the advice of his advisors, mga alter egos niya. Sila ang sinisisi ko dyan. Sapagkat hindi mo naman talaga maaasahan ng presidente, lahat alam niya. Kagaya ni Presidente Duterte. Presidente Duterte, talagang kakaiba ang Presidente Duterte nga pala. Sapagkat siya'y abogado. Alam niyo po ang abogado, masyadong metikuloso. Kasi bago siya pumirma sa isang dokumento o bago siya magsalita, kailangan alam niya lahat ng facts. Kaya napakatagal, kaya nga ayaw niya lang si Inday maging presidente sapagkat naranasan niya ang hirap maging presidente. Kaya nga yung mga kagaya ni Presidente Marcos Jr., hindi naman abogado, will have to rely on the wisdom, on the advice, suggestion ng mga taong sanay dyan. Yun nga, dyan nagkamali siya. Kaya bumabagsak ang kanyang rate. Ayun, Attorney Sal. Maganda yung mga points na sinabi mo, Attorney Sal, those times na sinasabi mo misinformed or misled si President Bongbong Marcos. And I really hope, Attorney Sal, napapanood ni President Bongbong Marcos itong at mabasa niya itong column mo and of course yung explanation mo dito sa program mo para karoon din siya ng personal realization na Attorney Sal na there's something wrong sa mga taong malapit sa kanya at naapektuhan ng kanyang decision making and very crucial yun. Paragraph ko di ba? Ang payo ko, unsolicited advice, kailangan imbisigahan ng presidente. Sapagkat siya nasisira. Imbisigahan niya kung bakit naging ganyan yung bicameral conference report na nagkaroon ng blanco at pinunaan ng mga taong, I'm sure, kaalyado niya. Hindi naman pa pwede yung sinasabi ni Stella Kimbo na typographical error. May Joseph naman, Diyos ko naman. Ginagawa naman tayo mga tanga nitong kongresistang ito Paano magiging typographical error yun? Ang lalaki ng mga amount involved doon. At sabi niya, yung technical committee, been assuming na totoo na inutusan, hindi naman maglalagay ng amount yan kung hindi sasabihin ng may mga kapangyarihan. Kaya nga sinabi natin, alam po yung BICAM Conference Committee, binubuo yon ng ilang tao. Siguro 15 sa mga Kamara de Representante, 15 sa Senado. Pero ang katotohanan, ang powerful dyan, yung Speaker of the House
chairman ng komite ng appropriations nila at yung Senate President at chairman ng komite ng appropriations. Yung iba, nakita mo, sila Senador Bongo, sila Senador Bato, hindi mga pumirma yan. Si Senador Coco Pimentel, hindi sila pumirma kasi nga nakita nila. Unang-una, hindi nila alam. Ang iba, papapirmahin ka, ni 4,000, paano namin babasahin niya ng bago mo pirmahan. Yung iba naman, nakitang blanco kaya hindi pumirma. Yun ang problema. Yun ang pinakamatinding nangyari dito sa ating bansa ngayon. Kaya yung GAA, I perceive to be the worst, the most corrupt-laden GAA ever passed by Congress because of that. And the President must investigate. Dapat tanggalin niya na yung mga pagbabalat ko ng mga taong kaalyado niya. He should unmask them and prosecute them and put them behind bars. Otherwise, pag siya po ay hindi gumalaw dito, should he fails to go after them, maniwala kayo, the perception will be kasama kayo, kasabot kayo sa ginawang paglabag sa saligang batas. That's a very important point, Attorney Sal. And to think kung wala siyang gagawin, Attorney Sal, and then na-expose na ito sa media, nag-file na ng reklamo sa Supreme Court, tapos kung walang gagawing action ang Pangulo, Attorney Sal, pwede ba ito maging grounds for his impeachment? Alam mo, marami na ng grounds. Di ba sabi ni Inday Sara, 4, 5 grounds. Marami talagang sana huwag na tayong makarating doon. Kasi kagaya ng sinabi niya, yung impeachment, walang makikinabang dyan. Politika yan Away-away lang tayo.